Wow, ganda. Itong dinadaanan namin, 1.4 kilometers daw, nahahaba na tunnel. Saya naman ang ilalim ng release ng tren dito. Mall ba to? Station. Wow, ganda. Eto na! Aldis Ryan Tugawin umangat sa kaliwa. Sino kayo mananalo dyan? Kayo ngayon ay nanonood ng Taiwan Tip to Tip. Isang bagong bike touring series na naman ng mga bugoy na bikers outside the Philippine Islands. Ngayong season na to, samahan nyo kami magbike mula sa pinakailalim hanggang sa pinaka-norte ng Taiwan. Kaya tutok lang kayo weekly every Monday, 7 PM para makasama kayo sa bike touring adventures namin. Okay? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng mga sumusunod at ng major sponsors na sina Bikery Bicycle Lifestyle, Built Cycles, Courier, Papsis HQ, Poor Life Choices, at MKS Pedals. Ayos ba? Kung mahilig kayong mag-accessorize ng inyong bikes, magkakasundo tayo nila Bikery dyan. Founded by Pam and Patoys, nagbebenta sila ng bike parts and accessories na sila mismo yung nag-curate. Sa grupo namin si Gilson yung suki dito at yung bike niya, ganyan-ganyan yung aesthetics ng Bikery. So kung trip nyong magbike with style, visit Bikery Bicycle Lifestyle. Dito sa Papsis, merong bikes, cafe at music. Nag-start sila sa bike services at coffee hanggang sa lumago ito into a full-blown cafe. At ngayon nagkakaroon din sila ng music events na may tumutugtog ng mga sikat na banda. At yung gamit kong Manny El Peblito dito sa Taiwan, sa kanila din galing yan. Kaya check out nyo yung branches ng Papsis, links in the description down below. Welcome sa episode 10 ng Taiwan Tip to Tip. Last episode ay halos lumawit ang dila natin kakahabol sa pace ni Father Bud. Nakakala natin uuwi na pero hindi naman pala. Happy na ako, happy na! At nabalitaan natin na nagkandawatak-watak pala ang mga pangyo sa ruta papuntang Taichung. Nako, issue na naman kaya yan? Ewan natin pero ngayong episode na to, tatawid tayo ng tulay at tunnel na bike lane para makarating sa susunod nating destination. Wow! So kung interesado kayo sa itinerary natin for today, sit back, relax, watch the show. At let's go mga pangyo! Okay, good morning mga pungyo. Napakaganda ng panahon ngayong araw na to. Ito na nga, babangon na ako. Actually, ready na ako eh. Yun, nakabib na ako. Hintay ko lang sila bumangon. So ito yung itsura ng area namin dito sa Taichung kapag umaga. Ito palang pinagstayan namin ay university area. May bundok pala dun. Doon nata kami nang galing. Come a little bit closer, you're my kind of man. So big and so strong. Kung yung pinagstayan namin sa Kaohsiung ay puro mga senior citizen, eto namang area namin sa Taichung ay puro mga estudyante. Parang university belt daw kasi itong pinag-i-stayan namin. Actually, kung titignan nyo nga sa mapa, nandito yung hotel namin, di ba? Ito yung mga karatig na mga colleges at universities within the area. Nandyan yung China Medical University, National Taichung University of Science and Technology, College of Information and Distribution Science, National Taiwan University of Sport. Kaya yung area na to ng Taichung parang mas trendy siya compared sa ibang lugar na pinagstayan namin. Ang oras ngayon ay 7:31. Hindi na kami nakakapag-ride out ng maaga kasi pagod kami pag-uwi. Ang schedule natin ngayon ay Taichung to Hsinchu, 112 kilometers, 540 meter elevation gain. At yun ang mangyayari ngayong araw na to. So malapit na matapos yung tour na to. Bilis, 2 linggo lang. Pero bago mangyari yun, kakain muna kami ng almusal at kailangan namin mag-ready ng mga gamit namin ulit. Okay, mukhang inaasid na sa gutom tong roommate natin kaya hahanap muna tayo ng masarap na almusal bago mag-ride out. Okay, kakain
Kakain tayo ng breakfast. Mahanap tayong makakainan. Yung mura lang. Ganda rito sa Taichung, no? Very peaceful. Bago pa matuloy itong Taiwan bike tour na to, napag-usapan na namin ni Pao kung paano kami magtitipid sa gastusin dito sa Taiwan. Mga kuripot. Hindi biro yung perang kailangan mo ilabas kapag magbabike touring kayo abroad. Kaya malaking tulong kung titipirin mo yung sarili mo habang umuusad kayo. Isang strategy na naisip namin is kakain lang kami sa mga murang kainan. Kaya kung naalala nyo yung sa Kaohsiung, nag-dinner kami sa parang eatery, diba? So yun yung kauna-unahang manifestation ng plano naming pagtitipid. Idadaan namin sa pagbili ng murang pagkain yung pagbabudget ng gastusin. Kaya nandito kami ngayong umaga, naghahunting ng mga murang Taiwanese karinderya. Kainan ba yan? 现在没有，因为我们营业时间在11点。 Hindi pwede? Puro delivery lang. Yung mga gusto kong kainan lang eh. Kung maraming estudyante dito sa paligid, baka marami ring murang mga kainan within the area. Doon, ayun o. Ano to? Yun nga lang, mahirap pala makahanap ng kainan dito na nagsiserve ng rice meal sa umaga. Almost lahat ng nakita namin within the area ay nagbebenta lang ng mga on-the-go na pagkain. Mga sandwich, siopaw, basta yung mga pwede mong kainin kahit nakatayo. Hirap pumanap ng kanin dito ah. Baka ganun dahil puro estudyante din tong lugar na to. Hindi siguro kultura ng mga nag-aaral dito na kumain ng kanin sa labas bago pumasok sa school. 谢谢，食物员找你，谢谢。 So nauwi kami sa hotdog sandwich. Pwede na yan kaysa wala. $70 pesos. Like ba yung hotdog ni ano ba yun? Algur? Hindi yung Neneng B. 50 lang yun eh. Iba yun. Speaking of hotdog, may kasamang Wait lang. Ano yung hotdog ni Aljur? Speaking of hotdog, may freebies yung pagkain ni Pao na protection. Kondom ba yan? Bakit? Mga estudyante. Baka parang pinapromote nila yung safe sex. Disposable gloves. Di ba Hindi ko nagbabasa. Ayan o. Dahil kasi kulay pink eh. Pagkilala Labas pa mo. tayo dito eh. Pero to be fair sa mabilisang judgment ni Pao, mukha nga naman kasing condom yung packaging. Parang yung logo ng Durex kasi. Condom sa kamay. After namin kumain, nag-check out na kami kasi yung distance na need naming i-cover for today isa sa mga araw na pinakamalayo. Ride out, 12 noon. Distance, 115 kilometers. Uwe, SGs. Wish us luck. Dami ng fanbase ni Sam dahil dito sa mini belo niya. Dami nagsasabi kay Sam na astig daw yung naka mini belo, ano yung gear ratio ng naka mini belo, gaano raw kakapal yung gulong. Ready mo na yung Instagram mo. Yung ganito natin, kailan darating? Sa May. May? August na ngayon wala pa rin. Pero bago kami lumarga talaga for today, naisip namin gawing mas memorable yung decision naming mag-late ride out. Kaya nagpa-picture muna kami dito sa 1x1 photo booth na nasa baba ng hotel namin. Mag-ano kami, photo 1x1 pero sama-sama kami sa frame. Anong format gagamitin natin? Yung apat. Parang maganda yung apat. pindutin mo 200 So, 200 divided by 5. Magkano yun? ano ulit? Ito? Mamaya paghati-hatian natin. Dali, pasok. Oh, higa, dali. May 99 seconds tayo. Ay, start tingin sa camera. Pasok mo pa yung ulo mo, Marlon. Pasok ka pa, Pao. Umuwi garlic ka. Dito tingin ka sa camera. Oh, hindi ka nakita. Uy, pwede palang ganyan. Dami niyong delay Ayaw niyo na mag-bike, no? Parang tinatamad na kami mag-bike. Uy! Nagwawala na si Pongyo. Pongyo! Are you angry?
Kung naalala nyo pa, isa sa mga struggles namin nang palabas kami ng Kaohsiung ay yung matinding dami ng stoplights. Eto na naman, may exit ulit kami ng city. So yan, tad-tad na naman ang stoplight. Kailangan easy lang. Kasi pag hinataw mo to, sayang yung lakas mo. Ipapatigilin ka rin lang ng mga stoplights. Pasado 10 na ata. Ngayon lang kami nag-ride out. Tapos 100 plus kilometers. Mamaya abangan nyo kung anong magiging itsura namin. Grabe pa yung mukha mo. Grabe yung itim na. Ganon din yung issue dito sa Taichung. Ang pinagkaiba lang dito, meron silang napakahaba at efficient na bike lane. Wow! May bike lane. Ito bike lane tapos merong lakaran ng tao. Di nga ako sure kung bike lane yung tawag nila dito pero I think ginawa siya para sa pedestrians at cyclists. Yung lolo nagbabike ko. Nasa ilalim din siya ng release ng tren kaya merong man-made silong yung mga gumagamit ng kalsadang to. Ang ganda. Ano tawag dito? Yung pang running? Ayoko na umahon. Yung bike lane na to meron din siyang elevated segments para mas madaling makatawid sa kabilang kalsada. So yung bike, para makatawid siya dun sa malaking highway, ginawa nila ng ganito, parang tulay. Tapos naka-display kung ilang gradient yung ahon. Tapos meron pang goal. May checkered flag pa, finish line. Tsaka dito sa Taichung, iba yung mindset nila sa paggamit ng ilalim ng release ng tren. Wow, may park. Saya naman ang ilalim ng release ng tren dito. Sa Pilipinas, di ba ano to, parking lot ng mga nabanggang sasakyan. Tsaka mga outpost ng MMDA. Yun o, pump truck. Uy! Ang ganda, nasa ilalim na kami ng station. Marami din kaming nadaan ng bike-related brands along the way. Andyan yung Continental, Maxis. Nandito lahat ng mga pyesa ng pati nga yung SRAM Taiwan Center nadaanan namin. Ayan, 1, 2, 3. Nadaanan namin yung factory ng SRAM. Pero walang nag-imbita sa amin para pumasok. Di gaya ng MKS. Oo nga, MKS number 1. Wow! Ang bango. May halaman. Wow, may tunnel. Whee! Garden ganda. Ang daming halaman Haba ng bike lane na to Sasawa na ako. Oo. Dapat ganito sa Manila para magsawa yung mga tao sa bike lane. Inip na inip ka na no? Binabike ko na lang yung dilaw. Ano to? Mall ba to? Station. Ang ganda.初めての日本バイクツアーでは MKS ガマを使っていました。長野の山道から東京の街中までこのペダルと一緒に走りました。実際にこのペダルが作られているところも見て、さらに安心して使えるようになりました。丈夫な日本製ペダルを探しているなら、ぜひ MKS ペダルを試してみてください。 Ano daw? Quality bike parts meron sa Built Cycles niyan. Nagpa-bike wash, tune-up, overhaul, and maintenance din sila sa lahat ng klase ng bikes. At maganda yung customer service nila. Magaling yung mga mekaniko at mabait yung mga staff. At huwag kayong mahihiyang dumalaw, welcome lahat dito, mapa newbie bikers or seasoned cyclists. Kaya visit the branches of Built Cycles, links in the description down below. Finally, nasaid na namin yung dulo ng bike lane. Yan ang akala nyo. Wala na kami sa bike lane ngayon pero nandito kami sa parang makipot na kalsada. Hindi na highway. Ito na, malayo na kami sa city. Tingnan nyo, dito na naman kami sa mga palayan. And then meron kaming tinigilan na parang resting spot for cycling tours. Actually parang nga siyang tindahan ng mga laruan at souvenirs Eto nga nag-isip bata ang mga pangyo. Gago maandar pa siya. Kumuha ng maraming graba.
Parang bata no, natuwa sa bubbles. Memorabilia. Ay, meron din. Ano sa Pilipinas mo nabili to, di ba? Hindi, galing tong Miyajime, napanalunan ko. Ang galing, nahanap niya yung mga kababayan niya, kaya lang hindi pa napapakawalan. Cheeky and Friends. Ang galing, meron din ako nito sa bahay. Yung sombrero ng kindergarten. Ang galing, what is this place? Ang ganda. Meow meow. Meow meow. Sa likod ng tindahan, merong maliit na stall na nagbebenta ng pagkain. For the experience, nag-order ako ng isa. Tapos naawa si Budol Buddy dun sa nagtitinda kasi matanda na daw, nagtatrabaho pa rin. Mahabagin pala yung si Budol Buddy, no? Dahil dyan, lahat ng tinda mo ngayon, bibilin ko na. Alam mo yung mga vlogger? Yung ano yun, no, tatanungin pa, ilan pa natitira kuya? Bilangin mo. Sige, bili ako isa. Ang tawag pala dun sa kinain namin ay Taiwanese Sticky Rice Sausage. Para siyang hotdog bun pero gawa siya sa Taiwanese sausage. Tapos yung bun niya, imbis na tinapay, malagkit na kanin na tinusta. Tapos meron din siyang pipino for relish. Yung kinain ko para siyang onigiri pero bun. Tapos yung bun niya gawa sa kanin. Tapos para makuha mo yung shape na parang bun, ginamit nila yung parang pork intestine, yung ginagamit pang longganisa. Hindi pa rin pala nauubos yung highlight ng mahabang bike lane na to. Akala namin yung resting area kanina yung highlight ng lugar na to, 'di ba? Pero meron pa palang napakahabang tulay sa may di kalayuan. At hindi lang siya basta tulay. Bike lane siya na bridge. Tuwang-tuwa siguro yung mga cycling advocate sa Pilipinas pag nakita nila yan. Hello，你好。Ni hao, boy! 英文哦。 Ganda. Uy, may soldier. Howdy, soldier. Wow, ganda. Ganda oh. Parang yung sa Mapanuepe. Lakas lang ng hangin. Mag-rent nga tayo nung ganyan. Ni hao, boy. At hindi pa rin yung tulay na bike lane yung rurok ng attraction dito. Meron din silang makipot na tunnel na para lang ulit sa mga bike. Grabe ha, binutas nila yung bundok para sa bike lane. Nako, titirik mata ng mga bike advocate sa galak pag nadaan sila dyan. Actually, hindi nila binutas yung bundok para maging bike lane. Reels talaga siya ng trend dati na nirepurpose para lang maging cycling attraction. Ang haba ng tunnel, bike lane na tunnel. Isa lang masasabi. Walang ganito sa Chris Maps. Chris Zero, Budol +1. Nagre-reply si Chris. Punta kayo dito sa Austria, maraming ganyan. Tapos dala kayong magic cards. Pero bakit may mga pinto-pinto sa gilid? Baka dating kulungan. Emergency exit. Itong dinadaanan namin, 1.4 kilometers daw, nahahaba na tunnel. Yung Yokodani Tunnel sa Season 2, mga 700. So, yung kalahati nitong ruta na to, ganun kahaba yung Yokodani Tunnel. Pero pitch black. Malamig yung tunnel sa loob, pero nakaka-claustrophobia yung sikip niya. Buti na lang at nakita din namin yung exit. The best photography spot, Jilson, no? Sadly, dito na yung totoong finish line ng bike lane. Hindi kami sure kung nasagad ba namin talaga yung kabuuan nun na. Pero need namin mag-ibang ruta kasi sa ibang lugar na kami pinapadaan ng mapa. Para lang makatawid ng Riles. Ahon to the max. Nakakasawa yung bike lane kanina pero ngayong nandito na kami sa normal na kalye. Nakakamiss din pala yung mapayapang cycling route.
Anong preno yun? Parang Home Along the Relays. After nung lusong, nandito na naman kami sa middle of nowhere. Mga hala-halaman, daming butterfly oh. Wow, ganda! Ganda dito. Mukhang na-hurt talaga yung ego ni Budol Buddy dun sa compliment mo sa ruta ni Criseno. Yung kay Chris ganito eh. Buti pa yung kay Chris ganyan. Chris, may sinasabi si Marlo. Wala raw ganito nung season 1. Ganda dito. Ano kaya to? Anong puno to? Halbo eh, no? Yung puno. Hindi ka taglagas kayo. Alam ko. Sa sobrang haba ng kalsada at walang kahit anong obstruction from pedestrians or other vehicles, nag-20-20 race na ang mga pangyo. Ito na ang grupo na nauna! Ito na! Pinilisan na! Gilbert Valdez pumapanay-panay, dinikita naman ni Ryan Tugawin. Nasa harapan Gilbert Valdez, hinahatangin ito, masasagad na kanya hanggang finish line. Ryan Tugawin nasa likuran, nakabantay na at Peralta nakabantay dito kay Ryan Tugawin. Rimat ang sino kaya mananalo dito sa ating na 3-man breakaway. 56-56 TKPS. Valdez ang humahatak, Ryan Tugawin. Opa, wala mo na, ano sasabihin mo dun? Kalbo na ang bundok. Tingnan nyo, nasa tulay na kami. Nagkakatubig pa kaya yung mga ilog dito, matagal ng ganyan. Alam mo may way dyan? Ito yung Yili Bridge. Dito kami dumaan para tawirin yung Daan River. Mahaba yung tulay na yan, at least para sa mga nagbabike. Tapos ang lakas din ng hangin dyan. Wow, ganda! Grabeng hangin naman yan! After ng Yili Bridge, walang katapos ang highway na papunta sa bayan ng Josha dito sa Miaoli County. Mga ilang oras na rin kaming nagbabike at nandito na kami sa highway. Mainit na yung panahon at maalikabok na yung lugar. Tumatawid na kami ng bagong bayan siguro na ito. Yoink! Pasintabi sa mga kumakain na huwag muna kayong susubo, wait lang. Pero isang malaking problema talaga sa long distance cycling is yung problema ng pagbabanyo. Particularly yung number 2. Pagpasok namin ng tunnel, saktong-sakto, nasi-CR na daw si Budol Buddy. Tatay na ako! Pagkalabas natin ng tunnel, lalabas din yung... Ayan ang buka na! Are you ready? Yes! May araw na ulit! Actually, hindi lang pala si Budol Buddy yung kailangan magbanyo. Pati din pala si Flower Boy Sam. Dalawa na kayong natatay. Buti ako hindi sumasakit yung tiyan ko all throughout this ride. Iba talaga yung pressure na nagagawa ng matinding tawag ng kalikasan sa mga siklista. Simpleng deklarasyon lang na kailangan nila gumamit ng banyo, bumilis agad yung pace ng mga pangyaw. Sige! Ang haba ng dinadaanan namin pala yan, no? Papunta siguro dun. Alam nyo, gusto ko sana magtakbong lifestyle lang para mas ma-appreciate ko yung tanawin eh. Kaso, pag nagbagal ako, may iwan ako ng mga natatayang pangyaw.
After a while, nasa loob na kami ng Josha Village, isang maliit na bayan sa Miaoli County. Siguro naman merong malapit na public toilet dito para sa mga cyclist. Buti na lang merong Family Mart na may banyo. Dito na kami magbe-break at kakain ng tanghalian. Pang 38 kilometers na raw. Out of 120, 115. Baka kain muna dito. Alam niyo mga guys and gals, sasawa na ako sa conveni food. Mahirapan ako pumili kasi natikman ko na almost lahat. Grabe pa yung mukha mo. After makapagbanyo ng mga pangyo, malaya na silang kumain ng kahit anong gusto nila. That's good. Pahingin. Malat-alat. Maliit lang. Hindi nga, panalo mo. Yung sahog. Tara, kain tayo. Nulam mo. Eto, pansit. Halu-haluin muna natin ng matindi para mainggit kayong mga viewers. Tingnan natin. Hindi siya lasang regular pansit ng Pilipinas. Parang meron siyang Taiwanese flavoring. Not for sale. Pag may doktor. Meron pa tayong dessert. Yung parang strawberry. Yung sa mga hindi pa nakakapag-convenience store, lalo na sa Taiwan or Japan, masarap yung mga gantong tinapay nila dun. Bukod sa masarap yung mga palaman, masarap din yung texture ng mismong tinapay. Hindi siya yung dry na nakakauhaw. Malambot lang siya, parang bagong lutong pandesal kahit hindi mainit. Ang tinapay na may strawberry jam. 80 pesos na to. Tanline ba yan or ganyan ka talaga? Tawa-tawa, porkit nakalitin ka ng bawi. Bago ko matapos i-edit tong episode na to, napaisip ako na parang ang salbahe ko pala sa mga kasama ko dito sa Taiwan. Lalong-lalo na dito kay Pao. Since episode 1 siguro pwede ako gumawa ng compilation ng lahat ng pantataranta sa kanya. Ito, Fortuner. Pwede mo ba ikat? Wala akong brief pala. Ito, record ka na record. Pao, pabuhat nga nito, lagay mo dyan. Pero to be fair sa sarili ko, marami din naman siyang banter sa akin. Hindi nga lang nare-record on camera. Ang araw ay lumulubog na. Dahil dyan, meron kang isang pitik. Kung nanonood kayo kay Ninong Rai, sabi niya dun sa channel niya, nung nag-uumpisa pa lang daw siya, hinire niya tong si Ian Jimeno, yung isang nagkakamera sa kanya ngayon, para lang daw merong taga-salo ng jokes niya. Mahirap daw kasi gumawa ng content ng walang personal na kausap. For me, I think same kami ng sentiment sa paggawa ng video. Tingin ko hindi rin ako mabubuhay kung sarili ko lang yung kausap ko. Kaya kahit na puro panggagag, laki yung utang na loob ko dito sa mga pangyo. Tanline ba yan or ganyan ka talaga? Gaya nung ginawa ni Ninong Rai na nag-hire ng mga tropa, yun din sana yung pangarap ko dito sa channel na to. Yung meron tayo sapat na kita para sagutin hindi lang yung buong bike tour, pero pati yung mga taong kasama dito. Pero for now, wala low budget pa lang tayo. Shout out at followers pa lang yung kaya nating ibayad dito sa mga kasama natin. Ito yung mga Instagram nila, follow nyo sila. At sana wag nila ako awayin every time na gagawin ko sila on video. At dyan natatapos ang episode natin ngayon, pero bago tayo maghiwa-hiwalay, update muna kung saan na ba kami exactly sa ruta natin dito sa Taiwan. Dito tayo nanggaling sa hotel namin sa Taichung. Dito tayo natapos sa Family Mart sa Josha. Konti na lang at mararating na natin ang hilagang dulo ng Taiwan. Kaya kita-kita ulit tayo every Monday 7 PM para sa susunod na episode ng Taiwan Tip to Tip. Ako si Higad Pating, gumagawa ako ng cycling and travel videos. Kung natuwa kayo sa napanood nyo, pwede kayo mag-iwan ng like, comment, at pwede nyo din to i-share sa mga kaibigan nyo. Mag-subscribe na rin kayo sa channel na to para dumami pa tayo.
At sali din kayo sa Team Monday Facebook group namin. Dito kami nagiiwan ng announcements about future episodes at mga merch na benta namin gaya netong T3X Go Far Dry Fit shirts at mga Taiwan Tip to Tip sticker packs. Next episode, dadaan tayo sa dagat para magpahangin sa napakalaking wind farm. At may mag-aaway-away na naman sa mga pangyo. Alright, suntukan na to mga pangyo. Sabihin nyo nga na dumikit kasi siya sa may mapa, hindi yung may sarili siyang